Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bao po Mansano. At tayo po muna magkaya sa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo ng presyo. Opo, dakila mapagpalang among banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isa namin minamahal dinagalan ng pastor, evangelista, William Almeida, and the prophet of God. Minsan pa kami nagpupunta nagkapasalamat sa bawat yugto na aming banalagawan, pinagparat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuin na, O Diyos. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumaba, imin ng kahabang ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagsalansa sa manakalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin wala pa akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, siyempre ng kabanaanan, maintindihan, ibig ng mga baguha, mabisita, madatiya, mag-isalaming webcast viewers. Ito ang samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, dama sa pindas at tansan, I believe, cast out from them and bind the power of darkness. Our Lord, Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo at unad sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalit, pagsamba sa ating pong pinakamamahal po sa Kristo na pinagpupulan ng bayaya and give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, the end-time problem of God. And we always should remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lins Almeida. At pagbati na rin po ng magandang hapon sa kanila pong beloved children who Almeida family, sa lahat po natin minamati iniibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawa, sa lahat po natin iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, beloved Mr. Willie James Almeida Jr., beloved po, beloved Tim, sa mga anak, at sa lahat po natin minamati iniibig ng mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating pong live streaming. Magandang hapon po and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Mga iniibig, maraming tao po ngayon, maging mga ilang Kristiyano, na kung saan ay nadadaya, nasisira, nangapapahamak, dahil po sa lack of knowledge to the Word of God. Dahil sa kakulangan ng alaman ng salita ng Diyos, sila po ay napapahamak, minibig ko. Kaya ako ating munang basahin dito po from the book of Hosea, chapter 4, verse 6, kanila naman po. The prophet Hosea, chapter 4, verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Amen. God bless po sa Tagalog. Dito po sa Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman sa akin, namang itatakwil ka, upang ikay huwag maging saserdotiko, yamang inyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang mahal po naman po nagpala sa kanyang banal salita. So napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, ng aking bayan, ang tao, mga inibig ko, ay nangasira, nadaya, nangapahamak, mga inibig ko, dahil sa walang kaalaman sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Imbis na ang Diyos ay sambahin sa Espiritu katotohanan, ang ating Ama sa langit, na nagkatawang tao bilang si Yesu Kristo, may ibig ko kung saan ay sa yung Diyos na makapangyarihan, anong ginawa ng turo, aral ng tradisyon ng relihiyon, dahil sa kakulangan ng kaalaman ng tao, yun ang kanilang sinunod. Kaya maraming tao hanggang sa mausto ay nangapapahamak. Pag sila'y namatay, diretso doon sa kapahamakan, may inibig ko. Kaya nga may inibig, sa mga hindi nagpapahalaga, sa mga hindi nagbibigay ng panahon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, manibig ko, na kung saan ang kanila pa rin mga sarili ang nangasusunod, sila po talaga ay nangapapahamak, manibig ko. Bakit? Dahil sila po ay nakiayon
sa gawa ng sanlibutan. Ng liwanag na sinasabi ng Biblia, and be not conformed to this world, but be transformed, and be by the renewing of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So napakaliwanag, may inibig ko. Bagamat tayo po sa sanlibutan pang ito, may inibig, pero wag po tayong makikiayon sa gawa ng sanlibutan, may inibig ko. Ibig sabihin, huwag na po talaga tayong makikiayon sa mga gawa ng sanlibutan ito, mga iniibig ko. Alam na natin ang mabuti at masama, mga iniibig. Oh? Kaya nga, ito po'y laging babala ng tao ng Diyos noong paman, mga iniibig ko, na tayo po'y maging maingat sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat maraming pag-iinganyo ang kaaway ng Diyos, mainibig ko, para ikaw ay mawalay sa kanyang piling, mainibig. Gagawa siya ng paraan para ang iyong atensyon, mainibig ko, ay mapunta sa kanya. Oh? Kaya, pag ikaw ay naghahangad ng mga bagay, ng mga material, mainibig ko, lalo na sa salapi, mainibig, ay talagang ikaw ay mapapahamak, mainibig ko. Ang sabi naman ng banal na kasulatan, mainibig ko, the love of money is the root of all evil, mainibig ko. Ang pag-ibig sa kayamanan, ito po ay ugat ng kasamaan, mainibig ko. Mapapahamak ka talaga, mainibig. Kaya nga, ibig sabihin, mainibig ko, huwag po talaga tayong makiayon sa gawa ng sanlibutan ito. Huwag po tayong makigay sa mga iba, mainibig ko. Dati, ganun ating kalalagayan, mainibig. Kaya nga, maalala ko yung isa kong kababayan, kaibigan, matalik, mainibig ko, na naging kapatiran din dito. Last year lang, nakita kami. Mainibig ko. Andun ang kanyang pagsabi, no, Brad, nag-invest ako dito sa ganitong pera, 100,000. Kumita kaagad ako ng 35,000 sa isang buwan. Nakatatatlong buwan na ako, may ganyan. Meron akong panghulog doon sa aking sasakyan. Sabi ko, maganda, pero sa isang banda ka ako, iisipin mo. Kahit sa bangko, hindi yang kikita yung pera mo ng kahit sa 1,000 sa isang buwan. Imposible ka ako. Kaya naalala ko sinabi na ating minamahal na pastor, pag may mga ganitong mga bagay, sabi niya ay, yan po ay hasyaw. O, hindi totoo, mga inibig ko. Saan ka naman nakakita? Yung 10,000 mo, kikita ng 5,000 sa loob ng isang linggo? Imposible po yan, mga inibig ko. Kaya po, daya ng kaaway po yan, mga inibig ko. Kaya, pag ang tao po ay naghahangad na, mga inibig ko, sila po ay napapahamak. O? Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at tayo magpasalamat ng lubos sapagkat ang Diyos ay nagtalaga ng kanyang totoong pastor na kung saan, mga inibig ko, siya yung kumakandili sa atin, and I will give you pastor according to mine heart which shall feed you knowledge and understanding. Mga inibig ko, sasabihin naman ng iba, o nakita mo, mga pastor, kaya maraming pastor dito sa amin. Oh, pero dito sa atin kasi, iisa lang ating dearly beloved and over pastor. Sa bawat henerasyon, hindi kasi nila naunawaan because of lack of knowledge of the Word of God. Oh, akala nila, mga pastor, kaya sa mga ibang kongresyon, maraming pastor may inibig ko. Pero dito, iisa lang nag-isang pastor sapagkat ang dakilang Diyos sa bawat henerasyon ay nagtatalaga siya ng totoong pastor na nagmumula sa kanyang puso. At ay pinagpala sapagkat sa gawain ito, itinalaga ng Diyos ang totoong propeta, totoong pastor ng ating kaluluwa na sila'y nangangalaga, nagkakandili upang tayo po ay makaunawa ng lahat ng mga bagay. Maging yung mga bagay, yung mga darating na ngayon, mainibig ko, tatay sa huling panahon na itinuro din sa atin ng propeta ng Diyos na itong pastor ng ating minamahal, ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya tayo pinagpala sa atang pinagpala, mga inibig ko. Kaya nga maglingkod tayo ng buong katapatan, mga inibig ko. Sapagkat, sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh? At yung mga pakibasa nga po ito, mga inibig ko, dito po sa Proverbs chapter 1 verse 7. Kaya nilaman po. From the book of the Proverbs, chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools and despise wisdom and instruction. God bless you. Dito po sa aklat mga Kawikaan, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan ng turo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, nung tayo po'y naturuan
ng totoong pastor ng ating mga kaluluwa, mga inibig ko, nagkaroon tayo ng takot at nang pagkaroon tayo ng takot sa Diyos, doon, grabing wisdom, knowledge ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ikaw ay may takot na lumayo sa kapagawa ng kasalanan, mga inibig ko. Kaya, ang pagkatakot sa Diyos, ito po ay talagang nagbibigay ng katalinuhan sa bawat sa atin, mga inibig ko. Yung turot aral ng propeta ng Diyos, ito po ay ating panghawakan. Yung mga Bible study, ating beloved Honorable Sam Pastor Dennis Almeida, na mapapanood nyo sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, yan po yung malaking bagay na magdaragdag ng kaalaman sa bawat sa atin, mga inibig ko. Kaya yung aking kaibigan, inibig ko, after itong year na ito, nagkita kami. Sabi ko, ate, kumusta na yung 100,000 mo, dinagdagan pa pala niya 100,000, 200,000. Isipin mo, sabi niya, Brad, hindi ko na makontak yung office. Hindi ko na makontak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, pinaunawa ko na sa'yo dati, na i-withdraw mo na yan hanggat maluwag pa. Sapagat sinasabi natin minamahal na pastor, pag mga ganyan, hasyaw yan. Isang tiyak na bagay, magpa-fly by night na yan, wala na yan. Kaya lumong-lumo siya, mga inibig ko. Kaya hanggang sa mga panahon na ito, meron din pa rin dyan sa mga cellphone nyo na nakikita, maraming pag-inganyo ng demonyo, mga inibig ko, na ikaw kikita ka. Bakit ka? Parang betting na yan, mga inibig ko, naglalagay ka ng puhunan mo. Nakikipagsugal ka na, mga inibig ko. Yan po hindi na kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, praise the Lord. Sapagkat tayo binigyan ng katalinuhan, kahusayan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Proverbs, ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Kahusayan? Bakit ka napapunta dyan, kapatid? Ano nangyari? Ito ilang peraso lang naman, mga inibig ko. Huwag naman itong mangyari na uli, mga inibig ko. Kaya napakahalaga na tayo po maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay natin yan the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng takot, mga inibig ko. Alam mo na yan, binigyan tayo lahat ng discerning spirit ng ating mahal na Panginoon. Yung mabuti at masama, alam natin yan, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Kaya nga, pag ikaw ay may knowledge sa Word of God, may inibig ko, hindi ka basta-basta manuloko, kahit ikaw ay baguhan lamang. Isipin mo, yung kapatiran natin, panukinggan ko na patuloy isang araw, marami siyang karamdaman, talagang mga bisyo niya, mayroon pa siyang anxiety, patuloy para madidepress na siya, may inibig ko. Talagang, pero yung asawa niya, nung nagbago siya, hindi pa rin maniwala. Ayaw pa rin maniwala. Ipinahintulot ng Diyos ngayon, yung isang anak nila na mahal niya, nagkaroon ng hernia, yung luslos, minibig ko. So sabi nung ating mga kapatid, nag-fasting siya, tapos sabi niya, pag-uwi ng Friday, sabi niya, sweetheart, sumama ka sa akin. Hindi na ma-operahan ng iyong anak. Kasi malaki hininging pera ng mga panahon na yun. Wala silang pera. Sumama. Pagkatapos nung minibig ko, nung siya po ay nakadalo ng ating overnight prayer meeting, grabe ang kanyang pag-iyak. Pagluha, mga inibig ko, andun ang kanyang taos-pusong pagsisin ng tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Kristo, nabuksan ang kanyang unawa. Nagkaroon siya ng katalinuhan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kinabukasan, medyo nagkagulo sa ibabaw na, sa kanilang sala. Sabi ng ating beloved brother, pumunta siya sa ibaba. Bakit? Yung palang asawa niya, kinukuha lahat yung mga rebulto. Isinako lahat. Nagalit pala yung biyanan. Sabi niya, bakit mo ganyanin yung Diyos natin? Hindi po ito totoong Diyos. Nalaman ko, napakinggan ko kagabi sa preaching na aming minamat, ginagalang siyang pastor. Kanya, so naunawaan. Pero bagamat nagalit, pero later on, nawala rin yung galit sapagkat nakita nila naging ilaw sila sa kanilang sambahayan, pinagpalan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabuksan yung unawa, nagkaroon ng katalinuhan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may iniibig ko, may babala ang ating mahal na Panginoon. Ito yung reminder sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan na ikaw tumagal na ng ilang dekada, mga inibig ko. Sapagkat ang diablo ay para siyang isang leon na umaatungal, handang manila, mga inibig ko. Kaya ito'y babala sa atin upang yung wisdom from above na nasa atin, na itinuro sa ating beloved parents and the beloved children, ito po'y panghawakan natin upang ito mananatili sa atin.
Ano ang paalala? Anong babala ng ating banal na kasulatan? Ano po sabi dito from the Epistle of Paul from chapter 5, verse 15 and 17. Kaya lang po. The book of Ephesians chapter 5, verses 15 and 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Wherefore, 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. God bless you po. Efeso Kapitulo 5, versikulo 15, talon sa 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So ito'y babalasabaw sa atin, may inibig ko. Upang hindi tayo magkulang ng kaalaman, may inibig na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, tayo pong lahat, ang sabi dito, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag kaya ng mga mangmang, kundi kaya ng marurunong. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang kalooban ng mahal na Panginoon? Yung tayo sumunod, isagawa natin ang lahat ng 100% ang kanyang banal na kautusan without any mental reservation but rather with the open heart, magmula sa pagsunod sa kabanalan. Pagsunod sa kabanalan, hindi tayo naging banal dito lamang, kundi maging saan ka mamapadako, laging banal ka sa iyong kasuotan, maging lumalabas sa iyong bibig, may inibig ko. Sapagkat ang Diyos ang tatawag sa atin ni banal, kaya magpakabanal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. Lagi tayong nagpupuri. Lagi tayong humahayo, nag-aayuno, mga inibig ko. Nagbibigay, nagtatapat sa lahat ng bagay, mga inibig ko. Yan ay yung naunawaan natin, yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po nasa huling panahon ng mga inibig ko. Kaya kung tayo po ay magpapaagaw pa sa kaawin ng Diyos, sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kaya panghawakan natin ang ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating gawin upang hindi tayo magkulang ng kaalaman na nagbumula sa ating dakilang Diyos na buhay? Ano po sabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 14? Kaya lamang po. From the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. God bless you po. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata ay 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So ito po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat gawin ng lahat ng tao, lalo ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mananatili yung katalinuhan, kaalaman na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hindi tayo magkukulang, manibig ko, na ating tuparin, ating sundin, manibig ko, ang mga utos na walang dungis, mga inibig ko, walang kapintasan. Ibig sabihin, isagawa po ng tayo ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin pipiliin yung gusto lamang natin ng mga utos katulad sa ating mga kinigisang reliyon. Lahat po rito, sundin po natin yung tinuturo sa atin ng ating dearly beloved Honorable Pastor, ang mga Bible sa atin, ating beloved Honorable San Pastor Luis Almeida, beloved Mama Dear, the whole Almeida family, sundin po natin yan. Asyantiyak na bagay, nakakatiyak tayo, mga inibig ko, anumang oras na babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay handang sasalubong sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya panghawakan natin, mga inibig ko, yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya. Kaya kahit kung meron ka nakikita dyan sa cellphone mo, mga inibig ko, i-disregard mo lang yan. Huwag mong pansinin yan. Ang gawin mo, i-share mo yung Word of God. Yung mga himala na nangyayari sa gawang ito, na dito ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbabago ng tao, ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay magbibigay ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Yan po yung ating i-share, mga inibig ko. Hindi yung tayo magsishare sa kanila. Magbibet ka. Naku, Diyos ko po. Talaga namang, wag naman po mangyari yan, mga inibig ko. Manghawakan natin
yung turot aral ng propeta ng Diyos. Magbigay tayo ng kahalagahan sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya pag nagawa natin yan, minibig ko, na walang dugis na iyong sinusunod ang bawat kautusan ng ating mahal na Panginoon, walang kapintasan, may pangakong ating nakinig sa buhay. Kahit anong mangyari, kahit tayo na sa pandemic pa hanggang sa mga oras na ito, minibig ko, kailanman hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, dito po sa Hebrews chapter 13, verse 5. Maganda na po, mamit, manunugtog, kayo nilang po. The book of Hebrews chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. God bless you po. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Mga gilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mga kasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anong paraan ay hindi kita papagkukulangin, at sa anong paraan ay hindi kita pababayaan. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Lamang may pasubali ang Diyos doon. Sa unang sinabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Hindi masama ang salapi, mga inibig ko. Magagamit natin yan para sa mga inilulunsad na krusada ng gawain ito upang ang mga tao ay makalapit pa at makapaglingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon upang yung ating mga tinatamasang pagkapalang physical, material, lalo tigil spiritual na pagkapala ay makamtan din ng ating mga iniibig na mga kababayan, maging lang ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko. Gamitin natin yung ating mga pera na yan, mga inibig ko, habang meron pang panahon. Sapagkat sabi ng Biblia, yung sa ating pangako ng ating mahal na Panginoon, kahit anong kalalagayan ng panahon ng mundong ito, hindi ka kailanman pagkukulangin. Hindi ka iiwanan. Hindi ka kailanman pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Eba sa Lord! Kaya wag na po tayong maghangad pa ng kung ano-ano mga inibig ko. I-focus natin ang ating mga pusit kaisipan sa mga spiritual na bagay tungkol sa langit, mga inibig ko. Wag dito sa lupang ito. Sabagat lang natin sa lupang ito ay mawawala, para mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Kaya wag na wag po tayo magkukulang ng kaalaman na gumula sa ating mahal na Panginoon. Dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved, one of our parents in the Lord, the beloved children, na lagi tayong binibigyan ng mga gandang pananalita, salita tungkol sa salita sa ating pinakamamahal na Panginoon. So we have to meditate the Word of God day and night upang tayo po'y magkaroon ng mabuting pakitagumpay plus ang kanyang pangako na buhay na walang anytime now. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At sa lahat ating inibig ng mga baguhan, mga bisita nandito ngayon, mga sa ating beloved webcast viewers, kayo po yung aming inanyan at pumunta sa harapan. Tanggapin po ng formal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen, praise God. At gawin nating panalangin ang awiting ito. Amen, praise God. Hallelujah. Dito po sa harap, huwag po kayo mahiya, mga inibig ko. Ating pong alalayan ating mga inibig, mga baguhan. Amen, praise God. At ating itaas ang ating makamay habang ating pinapupurihan ng ating mga napanon. Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig. Unawain natin ang mensahe ng ating awiting. Hallelujah. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod Yes. at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, Hallelujah. pangako ko, ako'y aawit Yes, Lord. at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Yes, Lord. Nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay. Hallelujah. Ako ay nawala. Tulungan mo ako
Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Jesus. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyo-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iiwan, ilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga iniibig, yung mga pangakong binitawan natin sa ating mahal na Panginoon nung una, nasabi natin tayo maglilingkod at magtatapat sa kanyang dakilang pangalan. Nangako tayo lahat ng mga pangako sa ating mahal na Panginoon. Subalit kung hindi naman po tayo mag-iingat sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, sapagkat ang kaaway ng Diyos ay lagi nagpapadala ng kanyang misero din upang guluhin ang kanyang mga anak. Mga inibig ko, kaya kung tayo po'y magkukulang sa salita ng Diyos, tayo po'y mapapahamak. Mga inibig ko, malapit ang babalik ang ating mahal na Panginoon at inaantay ng Diyos na ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. Maaari sa matagal na panahon, hindi mo nasasabi na iniibig mo siya. Kaya ng oras, ang tamang panahon, ibig ang bibig mo, sabihin mo, mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita, ibibigay ko aking buhay sa iyo. Hanggang sa hindi na napit na magkabali, pangawakan mo lamang kami lahat, O Diyos. Hallelujah! Mag-ingat ang bawat sa mga inibig. Hindi nagkulang ating dinibilaban na rupa sa dinibilaban children na magtuturo pangangaral sa bawat sa atin. Lagi tayong pinalalahanan na huwag tayong magkukulang, mga inibig ko. Sabalit ang Diablo, pag ikaw ay nagkulang na, andyan na siya lalapit sa'yo, mga inibig ko, hanggang sa magawa mo na yung dapat hindi mo magawa. Kaya ito ang tamang panahon na manumpani ka mo sa ating pinakamalaman. Ibalik natin yung natin pag-ibig sa ating pinakamalaman noon. Hallelujah! Patuloy tayo magpuri. Patuloy natin pasalamatan ang ating nakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang
Lord. Hallelujah, ako'y hawakan mo. Aminin po natin na tayo mahina. Kung tayo'y hahawak sa ating dakilang Diyos, baka makabitaw tayo. Kaya, isa puso natin, mahal na Panginoon, hawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa ating mga bisita na narito, mga minamahal namin mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po ay lubos na pinagpala dahil alam namin na ang pinakamamahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos upang magkaroon kayo ng tunay na karunungan na magbibigay sa inyo ng kaligtasan ng inyong kaluluwa. Saksi kayo ngayon kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa buhay ng mga tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyo narinig ang mga patotoo at kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala na katuparan na ipinangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, isuko mo ang lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay lubos na pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po yung magiging susi upang mabuksan ang kalangitan, isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Unang reglamento ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib ng isang relihiyon. Ito po ay upang matupad na magkaroon ka ng tunay na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang bautismo sa tubig mula pa noon sa panahon ng mga apostol hanggang kasalukuyan. Ito po'y isinasagawa upang lubos na mapatawad ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Kaya huwag po kayo lumisan na hindi na bautismuhan sa tubig para makasiguro maisulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos mismo ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain at naglilingkod ka, nagsusumikap, sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda na magpagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. Pag sumayo ang banal na Espiritu, meron kang kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos at magiging buhay na patotoo, kamangha-manga ang gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating minamahal na mga bisita, sa ating mga live webcast viewers, ngayon po, isuko nyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin nyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Mga minamahal, sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin nyo ito, pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, nagsisisi na po ako. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita
bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po nakataasan yung mga kamay, makipag-ugnayan po, at kami naman po ang manalangin para sa inyo. Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal, at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Kami pilubos na nagpapasalamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito, na taos pusong tumanggap sa iyo. Amang banal, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po yung mga kamay na isagawa na po. Kayo'y lubos ng sumampalataya at nakapagsisi na. Pagkatapos po ng banal na gawain, magpabautismo po kayo sa pangalan ni Jesus. At ito po yung simula. Magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. At susunod na po ang mga pagpapala kung kayo'y magpapatuloy. Ang inyong pananampalataya ay lalago ng lalago. Tinitiyak natin, kayong lahat with your family ay maliligtas kung magpapatuloy po kayo. Kaya anyayahan niyo po yung mga mahal niyo sa buhay, invite them. Lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, ito po yung simula ng masaganang buhay, patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. God bless you po. We love you in the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mami na mahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan. Tayo po muna magkaisang dumalangin ng pagsisisi, buong pagpukumaba. Manalangin po tayo sa ating malamin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal ang Panginoon Jesus, sa pangungunang dalangin ng aming kagalang-galang na mala Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, malapay lubos na nagsisisi, sama kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa kami sa pagbabalik mo at maggamit mo rin po sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng napakaraming pangkaluluwa sa pangunguna po namin na ginagana magulang sa beloved children. Ala Panginoon, napakapalad po namin, lubos sa aming pasasalamat sa iyo. Nagsugo ka ng totoo mong propeta, aming minamahal ginagana, mahal na Pastor, together with the beloved Mama Dear, the beloved children, mahal na Panginoon, na pinangaral buong katotohanan at narito kami, lubos mong pinagpala ng buhay na walang hanggan at lahat ng pagpapala tinatamasa po namin ngayon, mahal na masagana na buhay, mahal na Panginoon, lubos po namin pinasalamatan ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin, mga kinigala, mahal na Pastor, na all the beloved children, mahal na Panginoon, at pinangako mong ibubuhos sa pagpapala ng spiritual, physical, material, pagpapala na umapaw upang patuloy na ipapangaral ng isang ebanghelyo sa buong kinapalbaw ko magbabalik ay lubos po namin pinasalamatan na angkin. Salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Glory to God. Mga minamahal, i-lens po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin, ating kagalang-galang mga Pastor Evangelist Waldes Rado Meda, naglehans po sa ating mga minamahal, ating mga loved ones, mga kapatid sa buong Pilipinas, buong mundo, anumang karamdaman niya, mga bisyo yan, mga minamahal, i-cast out po natin ng mga sasamang espiritu niya sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, carnal demons, victory, pride, lust, covetous, materialism, hallelujah, kasaw, in Jesus' name, be healed from self-problem, right now in Jesus' name, be healed and be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon, pasalamatan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal, dahil tinanggap na po natin ang katutasan ng mga problema, kagaling, makaramdaman, hallelujah, lahat ang pagpapalang pinangako ng ating mahal na Panginoon, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, isisigaw po natin, napakamaparihan salitang, hallelujah, praise the Lord, sabay lok sa mga minamahal, hallelujah, sabay-sabay po tayo, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga mahal. Dito po our beloved Dr. Rick Alarcon, my beloved co-preacher, for our announcements. Amen. God bless you po, Brother Preacher, Brother Ralph. At mga sa ating po mga mahalaga pong announcement. Meron po mga tayong babatiin. Hindi po natin na-greet kanina. We greet din po sa kanila pong pag-celebrate ang kanilang birthday. Beloved Sister Mary Joy Asildo, beloved Sister Arabella, and also beloved Sister Mian Manzano La Fortesa. At mag-isa iba rin po na hindi pa na ibigay ang kapangalan dito, mga minamahal. Mga minamahal niyo pong subahibian ang ating pong central live stream sa lahat-lahat ng ating minamalang mga viewers at sa ating po mga bisita. Patuloy po ang ating pong banalagon Miyerkules, Biyernes at Linggo po sa darating po na Biyernes. Mga manag this coming Friday, yan po April 29. Muli po 1 p.m. up to 6 p.m. po. Same time din po ang ating po nga Wednesday service, mga minamahal. At ganun rin po, araw po ng Linggo mula po 10 a.m. up to 4:30 in the afternoon. Through FB page, JMCM Central Livestream, and also through our YouTube channel, JMCM TV. Ating pong TV program, mapapanood po natin tuwing Saturday in the evening po yan sa DZME, sa Radyo 1, 15:30 po, 15:30 kHz sa AM band po, Lunes hanggang Sabado sa kanapat alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ating pong website, mga minamahal, sa mga viewers po natin, www.jmcm.org, mga minamahal. At ang ating pong mga linya ng telepono, available po yan. Patawagan po natin sa loob ng 24 oras, 8375-1148. Meron po isa po ang 8372919 for everything is being flashed po sa mga ating mga ina-announce po, mga minamahal. At ang ating pong JMCM account, yan po sa BDO, sa Favorite Brands po, mga minamahal. At po yung GMCM account, ito po isa pong savings account, and the number is 300-3902-68577. Wherever you are, from the comfort of your own homes, offices po ninyo, mga minamahal, inyo po maipapadala through our bank account ang inyo po mga vows, pledges, and tithes and offerings. At mga minamahal, sa ating pagkatapos, aking po inanihan, ang bawat saya tumayo. Kaili lang po, tumayo na po tayo at atin na po nga ibigyan lahat ng pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Johnny, my beloved co-preacher, for our closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, ang iyong propita sa huling kapanahunan, Panginoon, kami po ay taos-puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at natapos yung banal na gawain, pinagpalat nilang isan. Maraming salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan at lalong higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwi-tuwina at sa aming pong pag-uwi. Gabayan po kami pag-ingatan para tingin mo kami na maluwalhati sa aming mga tahanan. Ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyari pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with a love
of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our
over and healed our disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our Amen. Praise the Lord po. Our loving God bless you po. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. We love us, Jesus loves you more. Praise the Lord.